Shalom Alaikum. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa pagbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. And ang Ebanghelyo ngayon ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 5, talata 12 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking kitungin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng kitungin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya, "Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling." Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, "Ibig ko, gumaling ka." Pagdakay nawala ang kanyang ketong, at pinagbilinan siya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na." Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na puok at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, ang background po natin ay picture ng Vatican City. Okay. So, katatapos lang po kahapon ng tapos lang po kahapon ng kapiyastahan ng Nazareno. At ngayon ay balik tayo sa regular na mga pagbasa ng Ebanghelyo, kung saan ang Ebanghelyong ito ay binabasa sa buong daigdig. Unlike kahapon, ang Ebanghelyo ay dito lang yun sa Pilipinas, sapagkat itong kapiyastahan natin ng, sabi ko nga kahapon, ang kapiyastahan natin ng Santo Niño, which is magkasunod, ay aprobado ng Vatican. Dito lang yan sa Pilipinas. So, inaprubahan ng Vatican yan. So, kaya ang readings natin kahapon ay iba kaysa regular na reading na binabasa sa buong daigdig. So, ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapahayag ng pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo patungkol sa ketong. Itong ketong, mga kapatid, ay noong panahon ng Lumang Tipan, maging sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ay kapag may ketong ka ay hindi ka dapat nakipag-associate sa mga tao. At saka dapat malayo ka, at saka may takip yung bibig mo, and then malayo pa lang kapag makakita ka ng tao ay dapat sumisigaw ka ng marumi. So, ganun ka miserable. Yung kalalagayan ng mga kitungin noon. May takip yung bibig, kailangan may takip yung bibig. Tapos kapag malayo pa lang, ay sisigaw na sila ng marumi. Yan. So, para malaman ng mga tao at maiwasan, hindi sila makakahawa at hindi rin sila makapag-kukos ng karumihan, sapagkat hindi lamang ang mga Hudyo noon, most importantly, hindi lamang sila matatakot mahawa. Kasi at the same time, takot sila na magiging marumi kasi kapag makahipo sila ng mga maruming bagay, magiging marumi din sila. Then, and because of that, ay hindi rin sila pwede makapaghandog sa templo. Hindi rin sila
ihihiwalay din sila. Ihihiwalay din sila kapag magiging marumi din sila. So isa yun sa mga factor. Pero dito, ipinakita sa Ebanghelyo na itong kitongin ay lumapit sa Panginoon ng parang kung makikita natin sa kwento ay parang walang pangingimi na lumapit sa Panginoon. At ang Panginoong Jesucristo naman ay tinanggap din siyang walang pangingimi. Hindi binanggit dito sa Ebanghelyo na kung ano yung distansya ng Panginoon at itong kitongin. At hindi rin ipinakita dito sa Ebanghelyo na ang kitongin ay sumisigaw ng marumi. So ibig sabihin, ang kitongin na ito ay alam niya na kapag lumapit siya sa Panginoon ay hindi siya itatanggi. At ipinakita din ng Panginoon na tunay nga na hindi niya itinanggi or hindi niya inostracize or itawag nito, hindi niya binaliwala yung kitongin, bagkus ay nung hiningi ng kitongin na gumaling siya, ay pinagaling siya ng Panginoon. Alam ng kitongin na, kasi noon panahon, di ba? Noong panahon ng what we call this? Noong panahon ng Panginoong Jesucristo, wala pang ganun ka high-tech na mga facility, wala pang high-tech na mga gamot na rediscover. Kahit sa atin nga, di ba, meron tayong leprosarium, yun yung isa doon sa Coron, Palawan. And then dito sa San Lazaro, dito sa Manila, merong sinisiparate itong mga may ketong kasi noon ay hindi pa naman talaga na na-rediscover. Wala pa silang mga high-tech na mga gamot noon. And even sa atin nga, nagkakaroon pa rin tayo ng kasi itong mga ketong nga ay nakakahawa daw itong mga sakit na ito. So, wala na, kumbaga sa parang wala nang malapitan yung kitongin, kundi nabalitaan niya na ang Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling at lumapit siya sa Panginoon. Hopeless na yung situation niya, mga kapatid. Maari na siguro tinry din nung kitongin ang lahat ng paraan. Di ba tayo, ganun din naman tayo eh. Lahat ng paraan gawin natin until such time na wala na tayong magagawa, and that is the time na kuminsan saka pa lamang tayo lalapit sa Panginoon. Di ba? Ganun naman ang mangyari. Kahit ang mga doktor kuminsan kapag beyond their capacity na sasabihin ng doktor, ipagpasa Panginoon na lang natin. Di ba, mga kapatid? So, kuminsan, tayo ng mga tao, hanggat kaya nating magawa ng paraan na mapagaling yung sarili natin, gagawin natin. Kumbaga ang most of the time, mga kapatid, most of the time, tayo ng mga tao, parang last recourse na lang natin ang Panginoon. Parang last resort na lang ang Panginoon. Kumbaga parang meron nga ako dating narinig na kasabihan na in case of emergency, ang Panginoon ay ginagawa nating parang fire extinguisher in case of emergency. Kasi alam natin na kapag lumapit tayo sa Panginoon, merong i-require sa atin ang Panginoon. Di ba? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, laging sasabihin ng Panginoon kapag pinagaling niya yung tao, magbagong buhay ka na, huwag mo nang balikan yung pagkakasal at baka lalong magiging masahol pa ang mangyayari sa iyo. Kaya kuminsan, marami sa mga tao, marami sa atin, na nagre-resort doon sa mga ibang paraan para bago lumapit sa Panginoon. Kasi alam natin na may requirements ang Panginoon. Hindi nagre-require ang Panginoon ng bayad, pero ang nire-require niya sa atin yung pagbabagong buhay. Diba? Kaya kuminsan ng mga tao,
lalapit sa albularyo, lalapit lahat ng mga sikat na mga albularyo pupuntahan. At kapag hindi na mag-work yung lahat ng pinuntahan, saka pa lamang lalapit sa Panginoon. Pero ang Panginoon, katulad ng binabanggit sa banal na kasulatan, di ba sa Matthew chapter 11 verse 28, napaka-famous na verse sa Bible na sinasabi ng Panginoon, halika kayo, lahat kayo nabibigatan, napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at pagpapahingahin ko kayo. So ito yung ginawa ng kitongin. Lahat na ng paraan siguro, hindi natin alam kung kailan pa siya nag-umpisa na nagkaroon ng ketong, mga maaring matagal na panahon niya tiniis. At lahat ng paraan ay ginawa niya na. Pero he failed, hindi siya nagtagumpay. At wala siyang ibang paraan kundi para lumapit sa Panginoon. At alam naman natin na ang Panginoon yun nga ay nag-aanyaya sa atin. Halik kayo, Matthew 11:28, halik kayong mga nabibigatan at napapagal sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Yan yung pangako ng Panginoon that until now is still ay nananatili na ang pangako niyan ay buhay na pangako. Kasi sinasabi din sa Hebrew chapter 13 verse 8, di ba? Sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pero of course, makikita naman natin, di ba, makikita naman natin na until now ay nagpapagaling ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Nagpapagaling ang Panginoong Jesucristo through the ministry of the church. Di ba? Meron siyang ginagamit na mga instrumento, lalo na yung simbahan. May mga bagay siya na ginagamit. Pinapadaloy niya yung pagpapagaling. Di ba, mga kapatid? So, kasi ang Panginoong Jesucristo nga, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung sinasabi sa Hebrew 13 verse 8. At maging dito sa Acts chapter 9, at gumagamit ang Panginoong Jesucristo, of course, through the ministry of the church, at gumagamit din ang Panginoong Jesucristo ng mga instrumento. Katulad dito sa Acts chapter 19. Makikita natin dito na dito sa Acts chapter 19, okay. Sa verse 11, sabi dito, at gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ang Diyos sa pamagitan ni Pablo, kahit panyo o dilantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit, gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang mga masasamang espiritu. Yan. Actually, yung ginagawa ng mga tao dyan sa Quiapo, yung nagpupunas, yung mga taong nagpupunas sa mga imahen, ay hindi po yan bago. Practices na yan ng mga sinaunang Kristiyano. Dito sa Acts chapter 19 verse 11, na yung panyo at dilantar na ginagamit ni San Pablo, ay kapag ipadala niya sa mga may sakit, naggumagaling yung mga may sakit, at lumalayas yung demonyo, mga kapatid. So, biro mo, di ba, ano lang yun, ginamit lang ni San Pablo. So, that is why, itong mga ginagawa ng mga tao dyan sa Quiapo, sa Black Nazarene, ay hindi po yan bago. Dati na yan ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano. Pero yan nga, nasa pagpapagaling ng Panginoon Jesucristo, kapag lumapit tayo sa Kanya, the Lord is requiring us to amend our lives. Hindi pwede na bibigay ng Panginoon yung pabor sa atin, yet we are continuously living against sa kalooban niya. Di ba? Yung babaeng nahuli sa pakikiapid,
Nabasa niyo yun? Narinig niyo yun? Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, humayo ka. Wala bang nagparusa sa iyo? Hindi rin kita parusahan. Sabi niyang, humayo ka at huwag nang magkasala. So yun yung require ng Panginoon. He is not requiring us to fail, but He is requiring us to amend our lives, to follow Him. Yan yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Kaya nga itong at gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ang Diyos sa magitan ni Pablo, kahit ang panyo at dilantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito at tumaalis sa kanila ang masasamang espiritu. May experience ako dati nung sa Mindanao pa ako. Pero nung sa Mindanao pa ako, yung doon ako sa Mindanao, hindi ko alam kung sino nagpadala sa akin yung panyo ng El Shaddai. Yung di ba may Psalm 91 yan. Yung siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong Diyos na makapangyarihan, makapagsasabi sa Panginoon, mugkat tahanan, di ba? Yun yung nakalagay doon sa Psalm 91. Alam naman natin na mostly ang mga panyo sa El Shaddai ay binibless muna yan ng mga pari, ng mga kaparian natin or bishop, ni Bishop Bacani, then bago di ba pinapaagaw ko minsan ni Brother Mike, pinabato. Alam niyo ba nung sa Mindanao ako, ng 4th year high school ako, may karanasan kami na meron kaming kasamahan or may kaklase kami at yung isa kapitbahay namin na naposes. Ang umpisa ng kwento bago sila naposes ay ganito, medyo mahaba-haba ng kwento yun. Pero let us take it short. Tumakbo ako sa student council sa school namin at isa sa platform ko ay sabi ko dapat once a month magkaroon ng misa dito sa atin sa school. Yun yung sabi ko. Then nung nagkaroon ng kaguluhan kasi ang nalo na student council president hindi ako, yung taga section A si Roger Mamon. So pero si Roger Mamon, ako yung parang ginagawa niyang advisor until such time na we end up to a resolution na i-propose namin sa school na magkaroon ng pre-uniform ang mga estudyante once a week. So, nagka-problema ang school, nagkagulo, nagpatawag pa nga sila ng DILG, pero parang yung DILG is parang napahiya pa sa amin, napahiya pa dun sa mga tanong ko. Then, until such time na nagtawag na sila ng pari at nagpamisa. Nung nagpamisa na yung pari, mga kapatid, nung during consecration, sabi nung mga naposes, during consecration na nagsitakbuhan daw yung may mga evil spirit daw na nagsitakbuhan. At lahat ng masagi ng mga evil spirit, mga 20 students yun na possess. Then, yung isa sa mga na-possess, yung kaklase ko. Then, balik tayo doon sa panyo na binibless ng mga bishop na may Psalm 91, mga pari, si El Shaddai, tapos ibabato, papasalo sa mga tao. Meron ako noon. Kapag ma-possess yung kaklase ko, itong kamay niya, mga kapatid, ay hindi mo yan mabubuksan. Hindi mo kayang buksan yan. Kapag buksan mo, masyadong mahirap mag-exert ka ng effort. Ang ginagawa ng iba, bubuksan nila itong isa, yung maliit. Yan, maliit na kapag gumaganyan siya, habang napoposes siya, no, gumaganon yung kamay. Pero sa akin, hindi ako nahihirapan sapagkat may panyo ako ng El Shaddai. Ang gagawin ko, ilagay ko yung panyo ng yung may Psalm 91 dito sa kamay niya, gumaganon. Bubukas yun, mga kapatid, hindi ako mahirapan. Init na init sila dun sa panyo na yun kasi yun nga, blessed ng pari yun eh. At saka may Psalm 91. God's promise of protection. So, ito yung sinasabi dito ni San Pablo, parang kinonek ko lang yung kwento na yun. Kasi dito sa Acts chapter 19, verses 11 to 12, na yung mga gumawa ng pambihirang kababalaghan ang Diyos sa pamagitan ni Pablo, kahit panyo at dilantar na kanyang ginamit, ay dinadala sa mga may sakit, gumagaling ang mga ito at umalis sa kanila ang masasamang espiritu. So, ganun mga kapatid, that the Lord, even na itong panahon ni San Pablo, wala na ang Panginoon Kristo eh.
Pero nagpapatuloy ng pagpapagaling ang Panginoon Kristo. Kasi, yun yung kalooban niya. Yun yung kalooban niya. Ay, kamuti ka rin na TV. Thank you for sharing na. Teresita, Pastor. Si Pastor Teresita talaga, father talaga titawag niya sa akin. Like ko lang. Pastor Teresita, hindi pa ako pare. Baka sasabihin ng iba nagpapari-parian ako, masama yun. Okay. So, alam nyo, even sa kasaysayan sa buhay ng iba pa mga alagad, si San Pedro, mga kapatid, yung kanyang anino. Ang anino lang ni San Pedro ay kapag madaanan ng anino niya, yung mga may sakit ay gumagaling at tumalaya sa mga demonyo. Okay, hanapin natin . Okay. Sa Acts chapter 5, dito sa Acts chapter 5, sorry. That is why, yung mga practices na yung pagpupunas ng mga panyo, yan yung inspiration, yan yung basis, biblical basis kung bakit tayo na naniniwala tayo na sa pagpapahid natin sa mga imahe ng mga tinuturing na banal na simbahan ay nagkakaroon ng pagdaloy yung kapangyarihan kasi dahilan dun sa sila ay mga lingkod ni Kristo. Ito, sa Acts chapter 5 verse 15. Sa verse 12, maraming kababalagang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila sa mga ito. Subalit, parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ng mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. So you see, anino pa lang ni San Pedro nakapagpapagaling. Di ba kung nasusundan nyo rin si Pope Francis, may mga bata siya na hinalikan, meron bata doon sa Indonesia na kanyang hinalikan, ay iyak yung nanay kasi sabi niya, yung bata ay hindi nakapagsasalita. But, nung hinalikan sa ni Pope Francis, ay praise God for that. Okay. Grabe yun. Kasi yung pangalan mo, ang profile name, tindi. Kamutika TV. So, sa akin nga din, tawag na sa akin pare kasi nag-iba na daw ako na nag-share kasi ako sa mga natututunan ko. Ganon talaga. Baka marinig mo din pagdating balang araw na baka lumampas ka na sa langit. So, pag dumating ka na sa ganun na medyo pinipersecute, pinagtatawanan ka na nila, ibig sabihin, iba wala tandaan yun na nasa Panginoon ka na, kapatid. So, dito, mga kapatid, na kahit yung anino lang ni San Pedro, and then yun nga, lately, narinig natin o napanood natin sa Indonesia, yung pumunta si Pope Francis, yung bata na hinalikan niya na may tumor, ay nagkaroon ng himala na nakuha yung tumor ng bata. So, di ba? So, yun ang, even wala ng Panginoon, ay nagpapatuloy yung ministeryo ng Panginoon sa pagpapagaling. Kasi sinabi niya naman yan doon sa banal na kasulatan, di ba? Sa Mark chapter 16. Buksan niyo po sa Bible niyo sa Mark chapter 16. Di ba sinabi naman yan ng Panginoon doon? May part pa doon. Ito mga kapatid, palatandaan that the Lord is with us. Okay? Dito So Mark 16,
ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Okay? Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay. Itong patungkol sa lason, di ba kahapon may nakwento ako sa inyo yung pari na nilason, nilagyan yung wine, nilagyan niyang hinaluan ng lason yung wine na gagamitin for consecration as the blood of Christ. Ngayon, since it was consecrated, hindi pwede na hindi inumin ng pari. So instead na mamatay yung pari, ay ang crucifix doon sa Mexico na yun, sa parokya na nangyari yung himala na yun, ay nangitim katulad ng Black Nazarene. Instead na mamatay yung pari, ang crucifix ang nangitim. Ewan ko lang kung napanood nyo na yun dito na na-circulate na rin dito sa Facebook. So yun, si Saint Benedict of Nursia, that is why, si Saint Benedict of Nursia, di ba, yung sacramental Saint Benedict of Nursia, of course, pauna ko na kapag gumagamit ka ng Saint Benedict of Nursia, it must be exorcised and blessed by an exorcist. Huwag kayo basta-basta bumili lang doon sa bangketa at gamitin na lang bigla, ay dahilan sa marami dito mga kababayan na ginagawa itong anting-anting, amulet. So kapag ganun naman ang ginagawa natin, nagkakasala na tayo, labag na sa kautusan ng Panginoon, labag na sa katuruan ng simbahan, na lumalabag na doon sa sinasabi ng Catechism number 2116 hanggang 2117, then Catechism number 2138, yung kanyang yung summary niya. So, kaya nga si Saint Benedict, nung nilason din siya, ay na-shattered, nabasag yung pinaglalagyan ng lason. Yung pangalawang attempt na lasunin siya, yung tinapay, inagaw ng uwak. Kaya makita nyo dun sa image ng Saint Benedict medal, merong ibon doon, uwak yon. Kasi inattempt pangalawang beses siyang nilason, inagaw ng uwak yung tinapay. At yung una ay na-shattered or nasira yung lagayan ng lason na inumin niya sana. Kaya that is why very powerful yung sacramentals na Benedictine medal, but make sure na kung meron kayo niyan is na-exorcised at na-bless ng isang exorcist. Una, ipipray ng exorcist na pari yung exorcism of the medal, and then prayer blessings. Dalawa yon, hindi lang isa. So, huwag kayong basta-basta gumagamit ng sacramentals na Benedictine medal na hindi ina-exorcise at saka binibless. Kasi most of the time, maraming tayong mga kababayan na ginagawa itong amulet or anting-anting. So, let us beware of that, mga kapatid. So, dito sa Mark 16 to the following verses, ipinapakita natin na ang Panginoon Kristo ay nagpapagaling hindi lamang noong kapanahunan niya, ay patuloy siyang nagpapagaling sa ating kapanahunan. Ito nga, sabi dito sa Mark 16, sa verse 17, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas sa uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay. Yun. Yung about sa lason, yun nga, marami tayong nakukwento ng mga ganun, mga kapatid. Itong lately na kwento ni Father Darwin, isang madre na nakagat ng cobra. So alam naman natin, ang cobra, hindi ko alam kung gaano ka exact, kung gaano ka oras ang period bago ka mamatay kung hindi maagapan. So yung madre na yon ay nakagat ng ahas. So ang immediate na first aid na ginawa nila is yung exorcise and blessed na olive oil, pinainom nila sa madre.
at dinala nila sa ospital. Pagdating sa ospital, hindi na raw po kinuha ng anti-venom. Kasi lahat ng mga simptomas na ipinapakita ng pagkakagat ng cobra ay nawala. Tuluyang gumaling yung madre. So you see, God uses instrument na mapagaling tayo. Pero let us beware or let us be aware na once na pinagaling tayo through that means, halimbawa exercise and blessed oil or panyo na ipinahid doon sa imahe ng Nazareno, alam naman natin ang imahe ng Nazareno ay naglalarawan ng paghihirap ng Panginoong Kristo, pasan-pasan niya krus papunta sa Kalbaryo, at alam naman natin na sinasabi din sa Isaiah chapter 53 na sinasabi doon na by His stripes ay gumaling tayo, sabi dito. Okay. Sa Isaiah 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya na nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So that is why my healing that flows with faith sa image ng Nazareno. Bakit? Hindi nakapagtataka yun. Bakit? Because ito'y naglalarawan ng paghihirap ng Panginoong Kristo. Yung pasan-pasan niyang krus papunta sa Kalbaryo para ipako sa krus. At sinasabi dito sa Isaiah 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ibinugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So you see, itong verse, Isaiah 53 verse 5 ay ginamit din ito ni San Pedro, kinote din ito ni San Pedro sa kanyang sulat. By His stripes we are healed. Okay? Kaya kapag humipo tayo doon sa imahe ng Nazareno with faith, ay merong kagalingan dumadaloy because of this. Kasi yung Nazareno nga ay naglalarawan ng sakripisyo ng Panginoon. At basahin nyo Isaiah 53 verse 5. Okay? Pero, dapat maintindihan natin mga kapatid na kapag pinagaling tayo through that means, dapat hindi tayo nakapokus doon sa object. Let us remember na God uses or channel His blessings, channel His healing through that means. Pag sinabing channel, di ba alulod? Hindi dapat ka matutok sa alulod. Ha? Mga kapatid? Kapag gumaling ka, hindi ka dapat matutok sa alulod. Dapat matutok ka kung saan nanggaling yung biyaya ng pagpapagaling na dumaloy doon sa alulod. Dapat i-source out mo. Dapat doon ka tingnan mo yung pinanggalingan ng healing. Hindi yung pinagdaluyan. Kung minsan, may mga tao, kahit dyan sa Black Nazarene, they focus on the image. Hindi nila binabalyo kung ano yung nilalarawan ng image. Kaya kung minsan, marami sa kanila na parang fanaticism na yung ginagawa. Kasi walang pagninilay kung ano yung inilalarawan ng Black Nazarene. Doon lang sila nakapokus. Hindi nila iniisip ano ba ang inilalarawan nito. Kasi God uses as instrument.
Kaya nga kung sakali, gamitin tayo ng Panginoon. Kung sakali, gamitin tayo ng Panginoon para mapagaling yung ating kapwa. Dapat memorize natin yung Psalm 115. Non nobis Domini, non nobis Domini. Not to us, Lord, not to us, but to you alone, the glory. Psalm 115 verse 1. Kasi kung gamitin man tayo ng Panginoon na instrumento, instrumento lang tayo, alulod lang tayo. Yung pinaka-source, yung pinaka-source nung blessing na dumaloy sa atin, dapat yun yung balikan natin. Ang Diyos. Kaya tayo, baka mamaya gamitin tayo ng Panginoon na instrumento. Kaya kalimitan, di ba, na may mga healing priest, may mga healing na mga tao na nagiging lumaki ang ulo, later on, bumagsak. Kasi nakalimutan nila, they are just a channel of blessings. Yung biyaya na taglay-taglay natin isn't from us. Yes, kaya nga sabi ni Father Darwin, brother, na si Father Darwin, he promotes sacramentals. He promote the sacraments and sacramentals para, tama nga naman yun, hindi ka ma-focus dun sa tao. Hindi nga sa mahilig mag-lay hands eh. Go to confession, sabi niya. Go to confession. Receive the sacraments. Kasi in sacraments, there is healing. Which is true. I absolutely agree. So, ganun mga kapatid. Kaya nga, maraming mga devotion sa Black Nazarene. Natural, kilala ko, marami akong kilala, na hindi ka nagsisimba eh. Hindi ka nagsisimba ng every Sunday. Kung minsan nagsisimba lang sila doon, Friday, doon sa Quiapo. Pero yung Sunday, which is a holy day of obligation, hindi sila nagsisimba. Personal devotion mo yun, extra devotion mo yun. Pero once na hindi ka nagsisimba ng linggo, kulang yun. Opo, kilala nga si Father Darwin, kilala na sa... So, yun mga kapatid. Kapag hindi dapat tayo ma-focus doon sa channel. Daluyan lang ngayon eh. Channel lang nga eh. Kumbaga parang alulod channel. Pero yung pinaka-source, dapat doon mo tingnan, doon mo balikan. So, God uses instrument, yung panyo at dilantar. Anino ni San Pedro, nabanggit na natin kanina, sa Acts chapter 5. Then, alam nyo ba, meron pa sa Old Testament. Sa Old Testament, sa 2 Kings chapter 13, verse 21, yung buto ni Elisha. Tignan mga kapatid, buto ni Elisha. Yung buto ni Elisha, sa 2 Kings 13:21, tingnan natin. Buksan niyo po sa Bible niyo, 2 Kings 13:21. Sa Old Testament to mga kapatid, buto lang ni Elisha. Since Elisha is the prophet of God, yung kanyang buto, ito minsan may mga Israelitang naglibi ng isang lalaki, walang ano-ano'y may natanawan silang pangkat ng napalapit sa kanila, kaya't dali-dali nilang ipinasok ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. So you see? yung lingkod ng Diyos, ay talagang may dumadaloy na biyaya. Kahit buto ni Elisha, patay na si Elisha, pero buto niya lang ay nagpagaling na. Kaya that is why, hindi natin dapat hatulan yung mga kapatid natin na nagpupunas-punas ng mga panyo sa mga imahe ng mga santo. Kasi,
Kaya sila gumagaling dahilan doon sa merito nung nung santo na yun na kanilang pinupunasan yung imahe. Yung merito ng kanilang pamumuhay. Ito si Eliseo. Buto niya lang. Hindi mo, nasagi lang, nabuhay yung patay. Pero sana, paalaalan natin sa ating mga kapatid, mga kapwa nating Katoliko, na kapag gumaling sila, huwag sila mag-focus doon na pinagaling ako ng imahe ni San Pedro, ni San Andres, or ni San Lorenzo, or whatsoever. Alalahanin natin lagi, they are just a channel of blessings ng Panginoon. So yan. Yun, nabangin natin 2 Kings 13:21, and then yung Acts chapter 5, verse 13 to the following verses, yung anino ni San Pedro, then yung sa Acts chapter 19, verses 11 to the following verses, panyo at dilantar naman galing kay San Pablo, nagpapagaling, ginagamit din ng Panginoon ng instrumento ng pagpapagaling. Pero of course, mga kapatid, sa ating panahon ngayon ay patuloy pa rin namang, ayun nga, sabi natin na ang Diyos, the Lord Jesus Christ, continue na nagpapagaling sa atin. Kasi sabi nga ng Hebrew 13 verse 8, binanggit natin kanina, that Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, ibig sabihin, kung siya ay nagpagaling noon, magpapagaling pa rin siya ngayon at magpapagaling pa rin siya sa hinaharap. Kasi yun sila sabi sa Hebrew 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga doon sa Mark 16, na kahit wala na siya, ay ito yung nangyari na sabi rito, balikan natin mga kapatid para mapalakas yung natin, magkaroon tayo ng pag-asa. Hindi tayo mawalan ng pag-asa, sabi dito. Verse 16, hindi sila at sumampalatay, magtataglay ng ganitong hanta na kapangyarihan sa pangalan ko ay magpapala sila ng mga demonyo at magsalita ng ibang wika. Verse 18, sila hindi lumampot man ng ahas, uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So you see? Then, verse 19, pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoon, Jesus ay niakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan nila ang salitang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. So kung tao ang Panginoon, tao siya, hindi siya magiging forever. Kasi patay na siya sabi ni Reuel Regeta, kung tao siya kahapon, tao siya ngayon, tao siya forever. Kaso lang, ang sinasabi ng Biblia, John chapter 1 verse 1 to 3 is, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. At doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, bago pa man siya ipinanganak, nagkatawang tao, ay inihula na siya ay ganito ang sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6. Binasa ng ministro nyo to sa INC 1914. Ito sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Yan. Okay. So, yan mga kapatid. And then, sa Philippians chapter 2, kaya hindi magiging forever. Kung tao siya, hindi siya forever.
Okay? Kung tao lang siya. Kasi sinasabi doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagko sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Hebrews chapter 1, verse 3, and then verse 8, ang anak ang maningning na sinag, kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Colossians chapter 2, verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Take note of that term, naging tao. Bakit naging tao? Because He was God in the very beginning. Kaya nga doon sa John chapter 8, verse 58, sabi doon sa John chapter 8, verse 58, before Abraham was, I am. Bago pa ipanganak si Abraham, ako na. So, hindi nakakagulat yun, nabanggitin yun na tao lang siya. Sa amin, tanggap namin yun kasi nagkatawang tao siya. Ang hindi nyo matanggap, yung Diyos siya na nagkatawang tao, hindi nyo tanggap. Kaya nga, ang sinasabi sa 2 John verse 7, ang linaw, na kapag itinatanggi mo na si Hesus Kristo ay naging tao, ikaw ay magdaraya at antikristo. Yan. Okay. So, balik tayo dun mga kapatid. So, nagpapagaling ang Panginoon Hesus Kristo. That is why, sa ating kapanahunan ngayon, meron continuously, the Lord is nagpapagaling through the ministry of the church. Kaya meron dito sa James chapter 5, verse 13. Buksan niyo po sa Bible niyo. James chapter 5, verse 13 to 16. Ang sinasabi dito. Buksan niyo po. Santiago sa Tagalog. James chapter 5. Okay. May tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Itong matatanda na ito sa original text is presbyteros. Ibig sabihin pari. Hindi lang ito matanda na maputi ang buhok, mga kapatid, kundi elder of the church. But sa original term is presbyteros. Presbyter, pari. Ano ba yung pagkabanggit? Pari. Sabi dito, ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. You see? So that is why it is ang pagpapagaling ng Panginoong Kristo ay patuloy sa ministeryo ng simbahan. Ito yung sinasabi sa James chapter 5 verse 13 to 16. Okay? So, kaso lang, tanggapin natin na there are healings na may merong tinatawag na instant healing. Merong healing na gradual. Okay. Kaya huwag tayo kagad na, kung minsan may mga tao na, kasi ang Panginoon nakakalam din, once na kapag pinagaling ka ng Panginoon na instant, ano ang mangyayari kalimitan? Once na pinagaling ka ng Panginoon instant, hindi ka dadaan sa proseso. Marami sa mga nagkasakit na pagkatapos gumaling ay bumalik uli sa dati nilang ginagawa kung bakit sila nagkasakit. Halimbawa, bisyo. Kaya, ang kalimitan through the wisdom of the Lord, kalimitan, may mga taong na nagkasakit dahilan sa kanilang bisyo, ay kapag gumaling man sila, ay gradual. Kasi kung in an instant gagaling sila, ang tendency, babalik uli sila sa dati nilang ginagawa. At lalong magiging masahol yung kanilang kalalagay. That is why, may ma-observe natin, that is the wisdom of the Lord.
na there are instances sa buhay natin na hindi tayo kaagad gumagaling. Because alam ng Panginoon yung kalooban natin, alam niya ang mangyayari kung baka gumaling tayo kaagad, babalik tayo sa dati nating ginagawa at lalong magiging masahol yung ating kalalagayan. At maraming ganung nangyayari. Kaya nga, sinasabi nun sa Kawikaan, sa Kawikaan 19 yata yun, tingnan natin mga kapatid, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos, ibabagsak niya kay Yahweh ang sisi. So you see? Kawikaan chapter 19 verse 3, tama. Ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos kay Yahweh ang bagsak ng sisi. Bakit kung may totoong Diyos, bakit pinahintulutan niya ako magkasakit? Mas mabuti na yung nagkasakit ka, kapatid. Kasi at least ma-realize mo kung ano yung naging sanhi ng pagkakasakit mo. Diba? So, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. That is why, na meron mga instances sa buhay natin na hindi talaga tayo kaagad gumagaling. Because alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari. Marami na tayong alam, marami na tayong kilala. After nila gumaling, ano nangyari? Bumalik, BSDO, balik sa dating ugali. Diba? Ganun nangyari. Meron naman instance, si Bishop Bacani nga, yung sa anointing of the sick. Noong akala nila, nung after ng anointing of the sick, yung itong, actually, ang reference dito, James chapter 5, verse 13 to 16 to 15, ang isa doon sa Mark chapter 6, verse 13. That is why merong, di ba naalala nyo kapag Holy Thursday, magbibless ang bishop ng chrism oil at saka yung anointing of the sick na langis para sa kumpil at saka yung langis para sa mga may sakit. Kuminsan, ang nakakatawa lang ay marami sa ating mga Katoliko, since na kulang sa kaalaman, kuminsan kapag magkasakit yung magulang nila, ayaw nilang ipatawag yung pari para i-anointing of the sick. Kasi ang akala nila kapag in-anointing of the sick is mamatay na. Kaya kuminsan may mga taong ganon. Kaya ayaw nilang ipatawag ang pari para pa-anointing of the sick. Dapat ipatawag yung pari para ipa-anointing of the sick. Then after that, saka dadalhan ng Holy Communion ng mga lay ministers or ng pari kung marami siyang bakante na oras. Ang kaso, mali yung pananaw, mali yung perception nila doon sa anointing of the sick. Akala nila, pag in-anointing of the sick ka, mamatay ka na. Kaya kuminsan, kapag pumunta doon yung pari, wala, hindi na makapagkumpisal yung tao, hindi na makapagsalita. Ang gagawin nila ng pari, yan na lang, ibibless na lang silang pari talaga. Na parang hindi na rin siya makapag-communion, yung viaticum, tinatawag na viaticum. Hindi na rin siya makapag-communion, hindi na rin makapag-kumpisal. So, ang gagawin ng pari, ibibless na lang siya. I-entrust na lang siya ng pari doon sa Panginoon. Which is, hindi dapat ganun. Kahit tayo, kapag sa tingin natin na may naramdaman tayo ng mga sakit, we can have an appointment sa pari. Pwede po ba ako magpa-anointing of the sick? Remember, alalahanin mo doon, of course, kasama dapat doon sa una-una, ang pananampalataya mo. Dito sa James, balikan natin mga kapatid. James chapter 5, verse 13. Sabi dito, okay, at pagalingin ng ang may sakit dahil sa pananalig, dahil sa panalangin may pananampalataya. A prayer with faith. Hindi ito dapat, ang faith ay hindi lamang magmumula doon sa pari, kundi ikaw mismo na recipient. Or kasama yung mga tao sa paligid mo, di ba? Yung, naalala natin yung taong may sakit, di ba? Na inihugos doon sa bubong, na walang madaanan, di ba? Ano ang nagdala doon? Yung pananalig yung nagdala at yung pananalig ng tao na yun, kasi hindi na nakabanggit kung nagsasalita pa siya, yung paralisado.
Gumaling ka dahil sa iyong pananalig. So sinasabi dito sa James chapter 5 verse 15, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. So, pero kung sakali, mga kapatid, kung sakaling loobin man ng Panginoon na hindi tayo gumaling, di ba? Sana magiging prinsipyo natin katulad noon yung Shadrach, Meshach, at Abednego, di ba? Noong nahuli silang sumasamba sila kay Yahweh sila nanalangin, sa kanilang Diyos ng Israel sila nanalangin, ay anong sabi nila? Kung hindi man kami ililigtas ng Panginoon, ay patuloy pa rin kaming mananalig sa Kanya at hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosa na ginawa ninyo. Ang larawan ni Nabucodonosor, kasi ang mga hari noon ay pinapakilala nila ang sarili nila ng Diyos. Hindi pa rin kami sasamba. Kung sakaling hindi man kami iligtas, kung sakaling hindi man tayo pagagalingin, okay lang. Patuloy pa rin tayong mananalig kay Yahweh. Patuloy pa rin tayong nananalig sa Diyos. Meron nga sabi ni Father Darwin Gitgano, kung sakali may sakit ka at hindi ka gumagaling kung sakaling hindi ka gumaling sa sakit mo, i-offer natin sa Panginoon yung tinatawag na ministry of suffering. Yung gawin nating makabuluhan yung ating pagkakasakit. Yung meron akong sinasabi niyan meron kami isa sa mga binibisita na mga 10 years na, may higit na namin 10 years yun, pinapa-communion, may sakit siya. Paralyzed bata pa, sabi ko. Sinasabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ka inilagay ng Panginoon sa ganitong sitwasyon for nothing. Though you cannot walk na makapunta sa simbahan, makapunta sa malayo, pero inilagay ka rito ng Panginoon for you to have more time in prayer. Yung panalangin mo, kahit dito ka lang sa bahay ka ako, ay marami kang magawa because of your prayer. Yung sinasabi ko sa kanya. So sabi ni Father Darwin, sabi niya, ministry of suffering. Ialay natin sa Panginoon. Lord, itong pagkakasakit ko, inialay ko sa iyo. Nawa magdulot ito ng conversion ng makasalanan. Parang i-bargain mo kay Lord. Lord, nawa itong pagkakasakit ko, magdala ng conversion ng buong sambayan ko at angkan. Magkaroon ng healing and deliverance, healing ng family tree ko, healing and intergenerational healing of my family. Parang i-bargain mo kay Lord ba? Nawa magdulot ito ng conversion ng mga makasalanan. Nawa magdulot ito ng kabutihan sa simbahan. Sana ganun yung natin mga kapatid. Yan sabi ni Father Darwin Gitgano. Sabi niya, ministry of healing. I-bargain natin kay Lord. Kung sakali, kung loobin man ng Panginoon na hindi tayo pagalingin, i-bargain natin kay Lord yung kalalagayan natin. Lord, ito, I know, hindi mo ako inilagay sa ganitong sitwasyon for nothing. I know, inilagay mo ako rito para wala mang magagawa ang aking mga kamay, but my knee can, and my heart and mind may magagawa. At yan ay ang panalangin. Alam ko na, alalahanin natin mga kapatid, naalala niyo ba si Moses? Nung nag-intercede si Moses, doon sa bundok, nakataas yung kanyang kamay, at habang nakataas sa Exodus chapter 17, na habang nakataas ang kanyang kamay, nagtatagumpay ang kanyang mga kababayan, ang bayang Israel, laban sa kanilang kalaban na Amalisita. Then later on, napagod siya. Inalalayan sila na Hur at ni Aaron. Nilagyan siya ng bato dito sa kamay para patuloy na nakataas ang kanyang kamay, sapagkat habang nakataas ang kanyang kamay, ay nagtatagumpay siya. The same with us. Kahit sabihin mong nasa bahay ka lang at wala ka nang magagawa, but you have the powerful weapon, and that is prayer. Diba? Ang lakas ay hindi lamang nagmumula sa kamay, kundi ang lakas ay nagmumula rin sa tuhod. Ibig sabihin, ang buhay natin ay hindi lamang
magiging matagumpay sa pamaraan ng ating mga braso, sa pamamagitan ng ating pamamaraan, kundi sa pamaraan ng Diyos dahilan sa pananalangin. Diba? Let us bend our knee in prayer. Hindi man natin kayang gawin in our own way. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Idaan natin sa panalangin. Kaya nga, kung sakali ikaw may sakit ka, diyan ka lang sa bahay mo, ayan yung pagkakataon na marami kang panahon na makapagpanalangin. Sakali, kapatid. Marami kang dapat ipanalangin. Mga mahal mo sa buhay, mga apo mo, mga kapatid mo, mga magulang mo, mga kamag-anak mo. Tingnan mo sila. At sana yan ang mag-motivate sa iyo to pray for them. Huwag kang maghinawa. Kasi si Moises, wala naman siyang ginawa Andun lang siya sa bundok, pero nananalangin siya. At dahil doon sa kanyang pananalangin ay nagtatagumpay yung kanyang mga kababayan. And because of your prayer, may sakit ka man. May sakit ka man na andyan ka lang sa bahay mo. Pero yung panalangin mo ay merong magagawa. Para sa mga mahal mo sa buhay. Panginoon, di ba? Kung hindi ka na makapaggansilyo, hindi ka na makapaglinis-linis ng bahay kasi paralisado ka. Pero yung puso mo at isip mo, yung bibig mo kung makapagsalita, kaya gamitin mo para sa Panginoon, para sa panalangin, para i-reach out ng Panginoon. Panginoon, abutin mo yung mga mahal ko sa buhay, tila baga nalalayo na sila sa iyo. Mga kapatid ko, Panginoon, mga kamag-anakan ko, Panginoon, nalilihis na sila ng landa sa iyo. Abutin mo po ngayon, Panginoon, ang daigdig. Di ba? Nakikita mo naman mga sitwasyon. Manood ka ng balita. Tingnan mo para yan yung mag-motivate sa iyo na mag-pray. Yan, sa Los Angeles, di ba? Wildfire. Antindi. No, last year yata yun. Sa Hawaii. Antindi rin. Wildfire din. Manood ka ng balita. Para yun yung mag-motivate sa you to pray intently to the Lord. Huwag kang parang paano ka makapag-pray ng maigi, ng intently sa Panginoon kung hindi mo alam yung mga pangyayari. Lalo na tingnan mo yung mga pamangkin mo, yung mga anak mo, mga kamag-anak mo. Para bagang parang tila baga na wala na silang Diyos. Ikaw yung pag-aasa. Ikaw yung magiging parang Moses sa kanila. Ikaw yung laging nakataas ng kamay para sa kanila. Lord, alam ko malayo man ako sa aking mga kamag-anak. Malayo man ako sa aking mga kapatid. Malayo man ako sa aking mga pamangkin. Malayo man ako sa aking mga apo. Sa aking mga anak, sa mga manugang ko. Pero alam ko, Panginoon, na my prayer, my hand is short, but yours is not. Diba? Yan lang, mga kapatid. My hand is short to reach them out. Okay. To reach. So, di ba mga kapatid? My hand is short to reach them out. Pero alam ko na kayang-kaya mo silang abutin. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid, na malayo, nagkasakit ka, wala ka tila, para bagang nananalangin ka naman kaya sa Lord para gumaling, pero hindi ka gumaling. Pero kung sakali na hindi ka man gumaling, yan yung opportunity for you na may magagawa yung pananalangin mo, kapatid.
So, shalom mga kapatid, maraming salamat sa lahat maraming salamat sa mga nag-like, mga nag-share, at sa mga nag-tap ng kanilang screen, at sa mga nag-comment, at doon sa mga apat na nag-share, at kung sa mga nag-follow. So, 787 likes. So, maraming salamat mga kapatid. So, shalom. And maybe that is by now. And may God bless us all mga kapatid.